Ipinahayag po ni Pangulong Marcos ang July 17 to 23 ng bawat taon bilang National Disability Rights Week. Ang hakbang po na ito ay bahagi ng pangako ng gobyerno sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. July 23 naman ang culmination ng National Disability Rights Week na nag-aalala sa kapanganakan ng dakilang lumpo at bayani na si Apolinario Mabini. At kaugnay po niyan, katuwang din natin ng ating mga kapatid na may disabilities ang PhilHealth para mabigyan sila ng serbisyong medikal. Pag-usapan po natin ngayong umaga ang Z-Benefits for Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Health Package. Ito ay programa po ng PhilHealth upang suportahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga batang may kapansanan at individual na may kondisyon sa paggalaw sa pamamagitan ng pagsagot sa mga kagamitang prosthetics, orthotics at serbisyong rehabilitasyon. At para mas ipaliwanag po sa atin ang Z-Morph Package, kasama natin si Glenn David, ang Senior Social Insurance Specialist, at Jackie Lou Sabulaw, Social Insurance Assistant ng Benefits Development and Research Department ng PhilHealth. Perfect morning sa inyo, Sir Glenn and Miss Jackie. Perfect morning po, Ma'am Cosim. At magandang umaga po sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong palatuntunan. Ayan. Ganun din po, perfect morning, Ms. Cheryl, and sa lahat ng nakasubaybay po sa Alagang PhilHealth sa Perfect Mornings. Ayan. Oo nga po. Mas gusto nating mas ipakilala itong Z-Morph. Yes. Maybe hindi lahat po ng members ay alam na kung ano ang Z-Morph. Ano nga po ba ito? Well, Miss Cosim, umpisahan muna natin yung Z-Benefits. Ang Z-Benefits po, ito po ay programa ng PhilHealth para po ito sa mga kondisyon na sinaturing nating medically and economically catastrophic. Ito po yung mga kondisyon na malala o nangangailangan po ng mahabang gamutan at magastos. So sa ilalim po ng Z-Benefit, dito po pumapasok yung Z-Morph. Ito po yung Z-Benefits Package for Mobility, Orthosis, Rehabilitation, Prosthesis Health. Ito po ay benepisyo na naglalayong na makapagbigay ng benepisyo para po sa mga nangangailangan ng mga prosthesis. Ito po yung mga artificial limbs, kagaya sa paa o sa kamay. Gayun din po may benepisyo for orthosis, yung mga bracing, para suportahan po yung katawan. Gayun din po yung tinatawag po nating spinal orthosis. Para naman to sa mga problema sa spine, meron din pong braces na tinatawag. So, yun po yung benepisyo natin. So, nauna po itong inilabas noong 2013. Nag-umpisa po kami sa below the knee, kaya po tinawag na Z-Morph. And later on, in 2015 po, pinalawig po yung benepisyo. Kinover na po natin yung above the knee at yung upper limb naman, so, sa upper part ng katawan, kasama po yung kamay at saka yung spinal. So, yun po yung expansion na ginawa. So, saklaw po ng benepisyo na ito, yung pagsusuri ng isang espesyalista. Kailangan kasing malaman kung kwalipikado ba siya na mabigyan ng assistive devices. Pangalawa po, yung pagsukat, pagfabricate at paggawa ng prosthesis. At yung paglalapat. Napaka-importante po na ang ibibigay na assistive devices sa pasyente ay akma sa kondisyon o pangangailangan ng pasyente. Hindi lang siya basta-basta ibibigay. Oo, hindi lang yung kailangan na parte na Yes po. Pero ano pala yan? Parang it's the entire package from consultation, Yes. Planning, and then yung pagbibigay pagbibigay ng ng pagkakabit device. hanggang pagkakabit ng Yes. device. Kasama rin po yung post-assessment, pag nailagay yung devices, kailangan din pong i-post-assess kung kaya ba niya maglakad, gamit po yung artificial na paa o kamay. So, kasama po yun sa Kung benepisyo. eksakto talaga na yung sukat, ganun. So, kasama po siya. Ano pa po yung mga benepisyong maaaring makuha sa ilalim ng Z-Morph, Miss Jack? Meron din po tayong lower limb prosthesis. Yun po yung sa below the knee. Nasa 15,000 po ang coverage po nito. Under naman po sa prosthesis, merong yung above knee, yung tinatawag na AKKD, above knee or knee disarticulation. Meron din pong below knee, meron ding above elbow,
Vanes rotation plus T. Nagko-cost po ito ng nasa 50,000 to 135,000. Kasama din po yung nabanggit din kanina ni Sir na ortho or prosthesis, yung ankle foot. 17,500 naman po ang coverage po niya. And then orthosis, yung knee and ankle foot, hip knee, ankle foot din, 35 to 80,000. And lastly po, yung sa spinal orthosis, may thoracolumboSacral, and then lumbosacral, and then cervico-thoracic. Nagko-cost po siya ng from 30,000 to 45,000 naman po. Ito po yung kabuang, yung halaga pong nabanggit nyo, ayan ay mula doon sa consultation Yes or po. yung sa iba po kasi paghingi ng paano ka mag-a-apply pag kunwari nangangailangan ka nga. Kasi pwede yan, 'di ba? Pwedeng may mga ipinanganak na may pangangailangan na niyan, meron na aksidente, Apo. 'di ba? So iba ba yung paano po ang Well, ang ZMORPH, Miss Cosim, ito po ay para sa mga kwalipikadong miyembro, no, na may edad 18 taong gulang pataas. So, for okay, adult okay. ito, no. Apo. Meron pa pong benepisyo for children. So, iba pa pong benepisyo yun. ibang tawag doon. Opo, Iba po mobility impairment, under po siya sa Children with Disabilities na benefits package po natin. Sa ibang araw natin pag-usapan Yes yan. Dito po. tayo sa 18 years old pataas. Pataas. Well, for the So, ZMORPH, ZMORPH. tulad po ng nasabi nyo, sino-sino po ba'y maaari, no? So, unang-una po, dapat po ang isang miyembro ay, miyembro siya ng PhilHealth. Meron po siyang PhilHealth Identification Number, rehistrado siya sa PhilHealth. At kung dependent po siya, dapat po nakadeclare siya sa primary member. So, sabihin, kwalipikadong dependent po siya. So, whether primary member po or qualified dependent, ay maaari po mag-avail ng benepisyo ng ZMORPH kung siya po ay may edad na 18 taong gulang pataas. At siya po ay nasuri, no, ng mga espesyalista na meron po kasing tinatawag na pre-authorization itong ZMORPH. So, sa kahulugan po niyon, bago po siya ma-enroll dito sa benepisyong ito, i-assess po siya ng isang espesyalista kung siya po ba ay kwalipikado based on the clinical signs. Kasi may mga qualification kasi para malagyan ng artificial na paa. Unang-una, kung naputol po yung paa, dapat po at least 3 months na post-amputation. So, hindi po pwede na Agad-agad. Agad-agad. Oo, masasayang lang. Yes. Baka hindi Kasi Fresh pa po una, kasi. fresh pa po yung wound. Second one, medyo magapa, no, yung Oo. pinagputulan. Hindi po magiging akma yung sukat nung artificial Oo, na paa yes, o kamay. oo. So, ganun. So, yun po yung mga qualifications. Basta mahalaga, accredited ng PhilHealth yung mag-a-assess, of Bukod course. sa, dapat po, pumunta po ang isang pasyente o PhilHealth member sa isang contracted health facility for ZMORPH. Sa Z-Benefits po kasi in general, kinokontrata po ng PhilHealth ang mga ospital para po matiyak po na yung mga serbisyo na ibibigay sa pasyente ay kompleto. Meaning po, meron siyang sapat na espesyalista na mag-a-assess sa pasyente. Meron siyang sapat na pasilidad. Like for example, meron siyang pagawaan ng mga artificial na paa o kamay. Mga assistant At the same devices. time, meron po siyang mga list of services din na kinakailangan during and after the provision po nung artificial limbs. Human resource din po, kailangan may orthosis, orthotist, prosthetist, yung meron ding physical therapist. So kasama din po yung, kaya po, mention po ni Sir Glenn na kailangan nakakontract po ang facilities po. So, klaruhin natin mga kapatid, hindi lahat ng PhilHealth accredited hospitals ay contracted for this package. Opo. So, make sure po, huwag tayong magpakampante na hindi porket PhilHealth accredited, may orthopedic surgeon or may orthopedic doctor na tumitingin yan sa inyo. Tanong nyo muna po kung yung ospital na pinupuntahan nyo ay contracted for ZMORPH. Yes. ZMORPH ng PhilHealth. Pag hindi, I'm sure yung pong kausap nyo na or yung inyo pong pinagkukonsultahan na doktor ay maituturo kayo or may mga alam sila na pwede, or better yet, you could always call PhilHealth Opo. and check Yes po. kung ano-ano yung mga contracted hospitals po nila.
na nationwide. Yes. How many contracted hospitals do we have? As of May 31st po of this year, we have 13 po na contracted health facilities nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. And in CR po, meron tayong 4 na contracted health facilities po. So, yun po yung... Medyo, kung titignan natin, yung buong bansa natin, kung konti pa, 13. But, sabi nyo nga, kailangan kasi, holistic eh. Hindi pwedeng ito magbibigay ng prosthesis mo, pupunta ka sa kabila for your rehab, for your therapy. So, you want it sa one hospital. Opo, actually, kapag naman po nagkokontrata ang PhilHealth ng mga ganitong mga serbisyo, may mga provision naman po, like for example, ang isang ospital, kung wala po siyang pagawa ng prosthesis, maaari siyang makipag-partner sa isang private institution, for example, or other health facility na may pagawa ng prosthesis para siya po ay makontract for these benefits. So, ina-allow naman po yon. But, in principle po, ang gusto natin, kapag pumunta ang isang pasyente sa isang contracted Z-benefits provider, ay maa-avail po niya yung kabuuang benepisyo na kinakailangan niya para sa kanyang kondisyon. Kumbaga, hindi po siya papapuntahin mula sa isang ospital sa isa pang ospital, na dapat nandoon na po yung serbisyo. At the same time, ang bayad po ng PhilHealth kasi, binabayaran po natin yung mismong contracted health facility. At bahala na po ang contracted health facility kung sino yung mga kapartner niya as to the arrangement po, kung yung personal payment naman po yon between the contracted and their partner institutions. Kanina nabanggit nyo, di ba, from consultation, suka, Yes. assessment, susukatin, ilalagay na, or after nun, may therapy pa yan. Kasama rin ba yun? Well, bukod sa below the knee, ang below the knee kasi wala pa siyang rehab. Yung under the, nung in-expand po kasi yan ng 2015, doon po pumasok yung rehabilitation therapy. So, bukod po sa below the knee, meron pong kaakibat na therapy session. It is 4 sessions para po sa kanyang gamutan. Opo. It's either physical therapist or occupational therapist. Okay, sabi nyo po, kailangan ay, ang unang gagawin, kung kailangan nyo po, kung gusto nyo pong mag-avail nito, ay makipag-ugnayan yung pasyente sa Z-Benefits Coordinator ng PhilHealth doon sa accredited health facility na nag-aalok nga. Dapat siguraduhin nyo nag-aalok sila syempre ng Z-Morph package. Ano po yung tungkulin ng Z-Benefits Coordinator? Ang Z-Benefits Coordinator, lahat po yun sa lahat ng contracted health facilities ng Z, dapat mayroon po yun sa lahat ng facilities na contracted ng Z. So, ang tungkulin ng isang Z-Benefits Coordinator, siya po ay nagbibigay ng impormasyon, ng tamang impormasyon tungkol po doon sa Z-Benefits package na meron po ang isang contracted health facilities like Z-Morph. Pangalawa po, siya po yung naggagabay sa pasyente kung ano po yung proseso, anong mga dokumento ang kakailanganin para po maipasa yung tinatawag po natin na pre-authorization letter or pre-authorization na process para po siya makapag-avail ng benefits package. Next po, tutulong sa paghahanda po ng makina, nasabi ko na po, yung mga dokumento para ma-make sure po na wala pong incomplete na documents or process doon sa pag-apply po ng benefits package po ng isang pasyente. And then they wait if approved sila or pasok sila na masa ilalim ng Z-Morph? Well, ganito po yun. Dagdag ko lang, no? Sa makatuwid po, ang Z-Benefits Coordinator, siya yung parang pinaka-patient navigator. So, kumbaga, siya ang magna-navigate sa pasyente paano siya may enroll dito sa benepisyo na ito. Tulad po na nasabi ni Jackie, siya po yung tutulong at the same time magpoproseso. Hindi po pasyente ang magpoproseso ng pre-auth. Ang ospital po ang bahalang magproseso sa PhilHealth at ang ospital din po ang makikipag-ugnayan sa PhilHealth para po sa pag-aproba ng pre-authorization, hindi po ang pasyente. So ang gagawin lang po ng pasyente is magpapasa ng mga dokumento, yung mga requirements. At kung pumasa naman po siya based on assessment ng espesyalista at inaprubahan ng PhilHealth yung pre-authorization, i-inform siya ng Z-Benefits Coordinator sa schedule naman niya kung kailan siya babalik ng ospital
para po sa pagsukat at saka pagbibigay ng prosthesis. Services. So, ganun So po. mauna muna yung assessment bago makikipag-usap sa coordinator. Kasi kailangan na yung pre-assessment ng doktor. Mauna po muna yung coordinators. Kasi sa Okay. coordinator po, usually po, i-schedule sila kung kailan sila i-assess sa espesyalista. Kasi ang Z-Benefits Coordinator po ang makakaalam kung kailan po nakatala yung pasyente para po matignan ng espesyalista ng isang ospital. So I guess pag once na na-assess ka na nung specialista at pumasa ka, tuloy-tuloy na yan. Yes, Bahala yes. na si coordinator. Hindi ka Oo. hindi na sasakit ang ulo nung pasyente na Opo. babalik-balik. Basta may submit lang yung mga proper documentation and the rest will be taken care of by the PhilHealth coordinator. Yes po. po. That's great. Ang tanong din, may babayaran pa ba? Kasi may mga nabanggit kayo kanina na packages, may Apo. 15,000, may 35,000, may 80,000 na inaabot. So, may babayaran pa ba ang miyembro kung siya ay nasa ilalim na ng Z-Morph? Well, sa principle din po ng pagkokontrata kasi, nagkikipag-negotiate ang PhilHealth sa isang ospital kung hanggang magkano po ang maaaring bayaran ng pasyente. Ito po yung tinatawag nating co-payment. So meaning, kapag kinontrata natin yung ospital, nakafix po kung magkano po yung naging agreement ng PhilHealth at saka ng ospital kung may babayaran siya o wala. In principle po, ang co-payment, meaning ang babayaran ng isang pasyente kapag nag-avail siya ng benepisyo ng Z-Morph, ay hindi siya dapat lalagpas sa benepisyo. So kung 15,000 yung limb ng benefits, hanggang 15,000 lang din pwedeng mag-charge ang ospital sa pasyente. Pero ito po ay may mga kondisyon, no? Kasi ang PhilHealth po, ang kino-cover niya yung mga basic materials. Like for example, kung ang request ng pasyente ay mas higher grade ng material, like for example, yung mga pang-sports na prosthesis, so may karagdagang bayad yun, no? Because may mga mas mahal na mga materyales na kinakailangan para doon. Naka-upgrade kasi po. Ang importante po, dapat during the pre-authorization, ito po ay maayos na may papaliwanag sa pasyente kung para saan ang kanyang babayaran, Hanggang magkano ang saan? kanyang babayaran, at ito po ay pumipirma po ang pasyente sa tinatawag na Member Empowerment Form. So meaning, kino-confirm po ng pasyente na naiintindihan niya ang pinaliwanag ng doktor sa kanya regarding po sa kanyang role and responsibility kapag na-enroll siya sa Z-Benefit or Z-Morph, plus yung mga, kung may babayaran man siya o wala, dito po sa benepisyo na ito. So, yun po. Para malinaw nga naman, hindi mabigla din yung Opo. At saka, para hindi malimitahan din yung option. Kasi, maaaring may mga, sabi nyo nga, into sports, Yes. yung gustong kumuha at may kakayahan din naman. At least nagiging katuwang, nagiging katuwang ang PhilHealth dun sa mga gastusin. Oo. Hindi man kaya yung 100%, at least merong nasa-shoulder na cost. Pero dun sa mga ordinaryo, kaya Yes. na Ito wala po nang yung mga babayaran. basic na Opo. materials na Oo. ginagamit for Yung prosthesis. standard, yung basic, so yun po covered naman siya. Wala siyang babayaran po. Ilalatag naman ito ng coordinator sa kanila. Yes. Ito po yung kayang i-provide ng PhilHealth 100%, but if you want this, ganito yung possible additional cost. Opo. Ganun ba Yes po. yun? Kaya po sa proseso ng pre-auth, kasama rin po yung pag-fill out, yung Member Empowerment Form. Dito po pinapaliwanag niya kung, yung nga po tulad na nasabi ko, magkano ang babayaran pa niya on top of PhilHealth, or kung wala naman siyang babayaran, nakalagay din doon zero copay. So meaning wala talaga siyang babayaran. At ito po ay pipirmahan ng pasyente o yung next in kung sino man may authorized na pipirma in his or her behalf. Yun po. That's good to know. At titignan nyo ng PhilHealth, kasama yun sa pag-aproba ng PhilHealth, no? Kung pumirma talaga yung pasyente dun sa form, at nakikita rin po kasi doon yung magkano yung amount, plus may kopya po kasi ang aming mga regional office sa kontrata ng ospital, makikita doon kung nasa range ba siya nung in-approve na kontrata ng ospital. Yun po. Mahalaga yung role ng coordinator. Kasi siya ang magpapaintindi dun sa pasyente. Opo. Yes. Diba? Kung ano yung covered, hanggang saan lang ang covered, ano yung mga prosesong covered,
ng PhilHealth at kung ano man yung susobra ay paano kung meron ba yan na 'di ba wear and tear yan pwedeng kunwari ma-damage, masira or sa katagalan na ginagamit kailangan na magpalit, makakaulit ba sila? Ang benepisyo po ng Z-Morph, ito po ay meron, pwede siyang palitan after 5 years. 5 years. But right now po, maximum of 2 in a lifetime. So meaning po, 2 beses po niyang ma-avail yung benefits sa buong buhay na kailangan niya. Maximum of 2. But of course, sabi nga namin lagi, no, ang mga polisiya naman po ay hindi naman po cast in stone. It will be reviewed. Titingnan po namin, no, based dun sa mga data na lumalabas kung kailangan bang babaan o taasan, no, or kailangan bang damihan pa yung pag-avail ng benefits. But right now po, the existing policy is maximum 2 of a lifetime every 5 years po. Nagvi-visit naman din po kami meron din kami tinatawag na yung patient visits. Opo. So, pumupunta kami, kinakamusta sila, anong naitulong nung benepisyo na nakuha nila. Meron kaming manamit na diabetic siya, naputulan, aksidente, naputulan. So, doon po ginamit yung benepisyo. So, kinakamusta namin kasi minsan po may pasyente kaming nakita na hindi na niya ginagamit. So, ayun nga sinasabi niya kasi hindi na kasya. So, doon din na-explain din namin na yung na-mention po na yung replacement na pwede siya mag-replace kung naka 5 years na, basta 2 in a lifetime. So, may ganun din po kaming domiciliary visits po sa mga patients. That's good to know. Again, saan po yung mga contracted facilities ng Z-Morph? Kasi mayroon ng 13. Kanina nabanggit nyo, 13 Yes, contracted Z-Morph facilities as of May 31, 2026, mga kapatid. So, ilan sa mga ospital, may mababanggit ba kayo mga ilan? Sige po. Ospital? Go ahead. Sige po, siguro banggitin ko po NCR since marami po tayong mga taga-subaybay, nakapanood po dito sa NCR. Meron po tayong 4 na contracted health facilities, ang Metro Rizal Doctors Hospital and Health Services Cooperative, Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Contracted din po natin ang University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center or UERM at ang UP Philippine General Hospital, PGH sa Manila. Opo. Meron din po tayo, Go ahead, ma'am, meron tayo sa Region 2, Cagayan Valley Medical Center sa Tugigaraw. 3A po, meron tayong 2 sa Jose Bilingad Memorial General Center at Kapampangan Development Foundation, both in Pampanga. Meron tayong isa sa 3B, Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Meron din tayo po isa sa Region 6, ang Healthway Qualimed Hospital Iloilo sa Iloilo City. Meron din tayong isa sa Region 8, Eastern Visayas Medical Center in Tacloban, Leyte. 2 po sa Region 11, ang Davao Regional Medical Center sa Davao del Norte at Southern Philippines Medical Center sa Davao del Sur. And lastly po sa BARM, Cotabato Regional and Medical Center. Meron at meron naman. Meron na, po. kahit na medyo malayo, pero at least alam nyo, meron around the area. Meron sa Visayas, Sa meron Luzon, sa Mindanao, sa diba? NCR sa Mindanao. Oo, NCR, ayan po. So dito, puntahan ko, ano naman itong expanded Z-Morph? Iba siya sa Z-Morph. Sabi nyo nga, nag-iba yung polisiya. Ano na ulit itong expanded Z-Morph? Sige po. Tulad na nasabi ko kanina, no, ang benepisyo kasi na naunang inilabas is Z-Morph below the knee. So meaning, okay. mula po sa Yung tuhod expanded pababa. above Opo, na. sa Okay, expanded okay, po, okay. in-expand yung coverage Oo, mula yung sa pwede above naman the nabanggit knee nyo. at saka yung upper limbs, tsaka yung mga spinal bracing or orthosis po. Orthosis. Yun po. Ayun. So, yun pala mga kapatid. So, mahaba na, marami na yung mga kaninang sinabi. Yung above the knee, yung sa hip, Yes, hip disarticulation. arthroplasty. Opo. ano yun, below elbow, above elbow, Opo. ano ito, Van Ness, Rotation Rotation plasty. rotation plasty. Oo. Nakaka-nosebleed yung mga yung mga terms. Tapos yun yung orthoprosthesis, Oo. tsaka yung orthosis. Orthosis. Oo. And spinal, yung kanina Spinal, nabanggit. opo. Mga bracing. Spinal orthosis, Bracing. bracing. Kung kailangan po Opo. niya ng suporta sa likod, meron din pong benepisyo para doon. At
ganun din, pare-pareho ng dadaanan. Kailangan lamang make sure na contracted po yung ospital na pupuntahan Yes nyo. Yes po. Ano po, at makipag-coordinate kayo sa isang PhilHealth coordinator about this, mas mapapadali po ang inyong journey on this. Makakasama po natin ang isa sa mga benepisyaryo ng PhilHealth Z-Morph Package. Siya po ay si Miss Grace Lynn Polinada mula sa Maria Aurora, Calayo. Perfect morning sa iyo, Grace Lynn. Andiyan na ba si Grace Lynn? Welcome dito sa Perfect Morning. Salamat ha sa pagsama mo sa amin. At kasama rin natin si Miss Annabel Bautista Imana mula naman sa PhilHealth Baler Office. Kayong dalawa ba ang magkasama dun? Tama ba? O ikaw lang? Grace Lynn? Kasama? Saan na? Nasa ibang Zoom! Nasa ibang Zoom. Okay, puntahan ko muna. Ikaw muna magkwento sa akin, Grace Lynn. Ano? Ipinanganak ka na bang wala na yung isa mong paa? Ano yung naging buhay mo habang lumalaki? At ano yung pinaka-challenge para sa iyo? Pinanganak po mama ko na na putol po yung isang paa ko. Tapos habang lumalaki, syempre hindi po naiiwasan na andun yung mga tukso. Syempre lalo na po nung nag-aaral ako, naranasan ko na tinutukso ako ng mga kaklase ko. Pero ayan po, meron po siyang tuhod dati. Tapos naoperahan po ako ng above the knee. Kinailangan. Ano yung pinakamalaking hamon habang lumalaki ka? Yung panunukso ma'am sa akin ng mga kaklase ko, ayun po siguro yung nakikita ko na pinakamalaki na naging hamon po sa akin. So, yun yung naranasan mo na mabuli nung bata ka. So, sa kabila ng lahat ng yun, ano yung nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para hindi sumuko at ipagpatuloy yung pag-aaral hanggang makapagtrabaho? Yung maging inspiration po sa mga katulad ko po na person with disability, kasi may mga pinsan din po ako na ganit na may mga kapansanan. So, yun po, isa po dun na gusto ko maging inspiration sa kanila na makatapos din po sila ng pag-aaral despite of sa kapansanan po namin. Bago ka magkaroon ng prosthetic leg, paano naapektuhan ng iyong kondisyon, yung iyong pang-araw-araw na buhay, Grace Lynn? Ano yung mga bagay na gusto mong gawin noon pero nahihirapan ka? Ano ba? Paano yung naging suporta sa'yo ng pamilya mo, Grace Lynn? Naging scholar po kasi ako nung nag-aaral po ako pero alam ko po ginawa po ng parents ko lahat yung kaya nilang gawin. Kasi mahirap lang din po kami, parang masasabi na pag di nagtrabaho, walang pagkain, ganun po. So napakalaking po na naging sponsor, nakapagtapos po ng pag-aaral, tapos nakapagtrabaho po. Ayun yung picture mo. Ito yung picture mo nung ilang taong ka dito, Grace Lynn? I think mga po ako niyan, grade 3, grade 2, grade 3 po, mga ganun. Oo. So, yun ang Yan. pinaka-support mo, no? Yung Opo. ikaw yung yung saklay mo. Syempre nakikita mo paano naglalaro yung mga kaibigan mo, 'di ba? Nandoon yung nagtatakbuhan, may mga limitasyon ka. So, anong kadalasan dinadaing mo sa mga magulang mo pag nakikita mo yung limitasyon mo? So parang wala naman po, dahil naiintindihan ko po yung situation ko kasi bata pa lang po ako is pinamulat na nila sa akin na pinaglihi ako sa baboy damo, ganun po. So hindi po ako ganun kalapit sa mga bata, hindi pa ako nakikipaglaro. Nandun lang po ako sa bahay na
nagbabasa-basa, ganun po yung ginagawa ko. Nakakulong lang ako sa kwarto, medyo hindi ako ganun ka-socialize na tao. Oo. So Pero talagang nung hindi ka lang nagkaroon po ako ng so hindi ka talaga mahilig makisalamuha. Mahilig ka mag-aral. Yes, nung bata po ako, hindi po, opo. Dahil sa tingin mo because nga na limitado yung kakayahan mong gawin? Yes po, at saka siguro umiiwas din po ako sa panunukso po sa akin kasi syempre hindi naman po na masakit sa akin, masakit din sa na tinutukso-tuksok. Paano ka lumalaban nun? Tumatahimik ka na lang ba? Umuuwi ka na lang? Opo. Or ang mahalaga sa'yo, alam mo na mahal ka ng pamilya mo. Yun naman at the end of Yes the day, diba? Na ano man ang sabihin nyo sa akin, alam ko nandito yung pamilya ko palagi. Yes, ma'am. Hanggang anong edad ka na ganito, nalilimitahan yung iyong galaw? Kailan mo nalaman or na-discover or kailan mo hinangad na at nalaman na hindi mo na itong Z-morph, pero nagre-research or nakikita na pwede pala akong kabitan ng paa eh. Natanong mo ba yun sa magulang mo habang lumalaki ka? Actually po yung yung nagpaaral po sa akin ng college is inisponsoran po niya ako ng artificial leg na ginawa po sa PGH po. Inisponsoran po niya ako nun kaya bago ko po malaman yung Z-morph, nagkaroon na po ako ng nauna na artificial leg po. Inisponsor po sa akin nung nagpaaral din po sa akin nung 18 years old po ako nung nakabitan po ako ng first na artificial leg. Anong pakiramdam nung sabi sa'yo na halika lagyan natin ng isang paa para masubukan mo na yung normal na hindi mo kailangan ng saklay para makalakad? Andun po syempre yung excitement ko po na yung excitement na magagawa ko na yung mga gusto ko tapos may papakita ko din na kaya pala namin na magkaroon or ma-experience yung normal na buhay na hindi nagaano na tutuksuhin ka, ganyan, kundi magiging inspiration ka pa sa nakararami. So, itong sa Z-morph mo, second leg mo na. Yung sa PhilHealth. So, paano mo na-discover ito? So, ilang taong ka na ba ngayon? 35 po. 25. So, 18 years old ka unang 35, ma'am. Ha? 35 po. 35! Gaano mo katagal Yes po, ginamit yung una mong leg? 3 to 4 years po yata. Kailan mo na-discover itong Z-morph? Pwede na palang palitan or ma-avail? Yung sa Z-morph po is nung nagtatrabaho na po ako bilang secretary po ng isang company dito po sa lugar namin. Tapos ang isa po sa tungkulin ko sa work is yung magbayad po ng benepisyo po ng mga empleyado. So hanggang nagbabayad po ako sa PhilHealth office nung PhilHealth benefits po namin is na-meet ko po yung head po doon, si Ma'am Bel Imana, Bautista Imana po. Si Miss Annabel. Tapos yun po in-approach. Go ahead. Go ahead. Tapos in-approach po niya ako kung gusto ko po na magkaroon po ng artificial, gano'n. So bakit noong nagbabayad ka na, so hindi na gumagana or hindi mo na nagagamit yung una mong leg? Hindi ko na po siya gamit. Nakasaklay na Nakasaklay po ako ka na ulit? Ulit. Oo. Bakit nakasaklay ka na ulit? Kasi nasira na yung una mong prosthesis? Naliitan ko na po kasi naliitan na. tumapa po ako nung nagbuntis po ako kaya hindi ko na po siya magamit. Ayun. Sige nga, kausapin natin si Miss Bell. Hello, Miss Bell.
Hello! Oo. Good morning! Ayan. Yaka! Good morning. Perfect morning sa'yo, Miss Bell. Eto, Perfect morning! kinikwento ni Grace na dahil sa'yo, kaya niya na-discover na meron palang Z-Morph benefits sa mga katulad niya. Oo. Nakita ko kasi siya. Actually, kinukwento siya sa akin nung staff ko. Bago din lang kasi ako sa Baler Aurora noon, kalilipat ko lang. Tapos, nakwento nila sa akin, ayan, si Miss Grace, naku, multitasker yan, ang sipag-sipag. Hindi lang sa cashier siya, hindi lang sa benefit siya, pump girl pa yan. Sabi ko, wow, ang sipag naman. So, I was really impressed. Kaya nilapitan ko siya, sabi ko, gusto mo magkaroon ng isang paa? Tapos sabi niya, meron na po ako, kaya lang hindi ko na po kasya, tumaba na po kasi ako. Kaya lang 18 years old pa lang pala naman yun. So, I offered, kung gusto niya, na yung Z-Morph, yung sa Z-Benefit package namin, baka mabigyan siya ng isa pang prosthesis na bago. Mhm. Ayun, so na-introduce namin siya sa Kapampangan Development Foundation here in Pampanga kasi galing talaga ako ng Pampanga eh. So yun yung area ko, nakakilala ko yung mga coordinator ng Z-Ben doon. So ayun na, pinakausap ko na siya doon sa coordinator, in-interview na siya, hanggang sa pwede pala siya at pumasa pala siya to be a candidate na mabigyan siya ng bagong prosthesis leg. Mhm. Kailan ito naibigay? Gaano katagal yung naging proseso, Miss Annabel? Bali, na-meet ko siya ng May, tapos naibigay yung iyong paa, Miss Gracelyn, August. Ilang buwan lang, no? Anong year po ito? Anong year to, Miss Gracelyn? 2024. 2024. So, iniisip mo ba, siguro, nag-give up ka na or iniisip mo noon kasi sabi mo nga, kinalakihan mo na yung leg na yun, yung prosthesis mo. Hindi mo na ba inasam or tinanggap mo na lang na, siguro wala na akong isa pa ulit na prosthetic leg na makukuha? Actually po kinakausap po ako ng Dr. Paulino J. Garcia na magkaroon po ng artificial, tutulungan daw po nila ako. Kaya lang po naging sobrang mahaba po mahaba po kasi yung process niya. So as a solo parent po kasi that time is hindi po ako makapaglaan ng ganun or umabsent sa work para lang pumunta sa mga interview. Kaya natutuwa po ako na ang bilis po nung process sa Kapampangan Development Foundation na hindi ko na po kailangan na umabsent pa sa work ng matagal para magkaroon po ako ng artificial leg. Ayan nakikita natin yung ito na yun, yung video mo. Nakakatuwa. At Bel, ang laki, naging instrumento ka para magkaroon siya ng panibagong prosthetic leg. Anong gusto mong mensahe kay Miss Annabel, Gracelyn? Always ko na po sinasabi na super thankful po talaga ako na nakilala ko po si Ma'am Bel kasi halos napaka-bless ko na nandyan po siya, na isa po siya sa tumutulong sa akin na nagkaroon po ng prosthesis. Hindi lang po sa prosthesis, kundi sa maraming bagay. Napaka-bless ko po na nakilala ko po si Ma'am Bel. Ayan, Bel. And I'm sure isa lang si Gracelyn sa naa-assistehan natin sa PhilHealth. Mahalaga yun sa mga taga-government, 'di ba? Hindi yung naghihintay na mapagtanungan. Kumbaga, nagkukusa na ipaalam sa mga members na may ganito kang benefits, may ganito kayong benefits. Yun yata ang isa sa mga qualification nyo talaga. May mahaba kayong pasensya at malasakit. Yan ang kailangan, diba? Ayun. Thank you, Miss Bel. Thank you. Ayun.
Have a wonderful day, a perfect day. Perfect day, Gracelyn. Kung may pagkakataon kang magpasalamat, ayan, napasalamatan mo na nga rin si Miss Annabel, ano, doon sa isa sa mga tumulong sa'yo. Siguro more of, ano yung gusto mong ipaabot din na mensahe doon sa mga Pilipinong tungkol sa kahalagahan ng pag-alam dito nga sa mga benepisyong tulad ng Z-Morph. Go ahead, Grace. Siguro mas mag-research. Aha, Mag-research yes. manood po tayo nung mga pinopost po nung government natin about sa mga benefits po. Dito po kasi sa Baler, meron po sila yung PhilHealth Aurora Hour na lagi po namin sinusubaybayan. Doon po napapakinggan po namin yung mga benefits na binibigay po ng PhilHealth. Hindi lang po sa Z-Morph, kundi sa iba pong mga benefit package po. So, yun po. O, kamusta na ang iyong paggalaw? Mas siguro naaalagaan mo ang iyong anak, hindi ba? Mas mas hindi limitado yung pwede mo nang gawin ngayon. Yes po. Nakakapagala, nakakapag-drive. Madami na po ako nagagawa dahil nagagamit ko na yung dalawa kong kamay dati kasi nakasawak sa saklay, ganun. Pero ngayon po is gamit na gamit po yun. Oo. Lalo na po sa bahay. Oo. O, 'di ba? Mas marami ka nang magagawa sa trabaho at sa bahay. At yun nga, sabi mo, nakakapaggala na kayo ng anak mo ng 'di ba? Kasi siguro noon, ilang taon na ba ang anak mo? 6 years old po ngayon. Siguro, ayun. 'Di ba? Imbis na ikaw yung umaalala, hindi mo siya basta maipamasyal. Baka tumakbo, hindi mo mahabol, 'di ba? Syempre, mga 6 years old, mga kitikiti pa 'yan. 'Di ba? So ngayon, nakakapamasyal kayo nakakapag-bonding kayo ng walang limitasyon. Yes po. God bless you, Gracelyn. Dasal namin ang patuloy na, siyempre, ayan, oo, you have your prosthetic leg, pero dapat overall health ang inaalagaan mo. Kayong dalawang mag-ina, lalo na para sa anak mo, 'di ba? Kailangan healthy ka. Mahaba pa ang journey ng anak mo. Grade school pa lang. Opo. Thank you, Gracelyn, for sharing your story. Thank you din po. Natutuwa po ako at na-invite po ako sa ganito ulit. At salamat dahil Na- maraming nakapag-inspire. Oo, maraming Sa maraming mai-inspire at ngayon maraming mas mamumulat na mga katulad mo na pwede silang makapag-avail ng ganitong benepisyo, ang Z-Morph benefit mula sa PhilHealth. Thank you, Gracelyn.